Live po tayo, kaibigan. Topic natin ngayon, nararamdaman nyo, mga mood swings. Mood swings, minsan pag gumising tayo, masama pakiramdam natin. O meron tayong mga panic attack. O paano papakalmahin natin? Paano papakalmahin ng utak? Paano ipaparelax, papatigilin? Diba? Minsan nababother tayo. O mental health problem, malaking problema. Ano pa ibang mga nararamdaman nyo? Actually, yung iba talaga full-blown panic attack. Yung talagang kinakabahan, pinapawisan. Meron namang iba, tingnan nyo po kung ganito kayo, parang unreality attack. Unreality, parang feeling mo wala ka sa sarili mo, wala ka sa lugar mo, parang wala ka sa bahay mo o sa mundo, meron ganon. Meron ding atake na parang self-pity attack. Delikado tong self-pity attack. Yung self-pity, yung papasok sa utak mo, parang may bumubulong nagsasabi, parang wala kang kwenta, hindi maganda buhay mo, wala kang pupuntahan, marami ka sinaktang tao. So, nadidepress ka, delikado po yon. Baka mamaya, kung ano na pumasok sa isip mo. May ibang atake naman na mental health problem na meaning of life. Ano ba ibig sabihin ng buhay ko? Ano ba purpose ng buhay ko? Merong ganyan. Meron din namang atake, ito, misal sa kabataan, fear of death. Takot mamatay. Ano mangyayari pag namatay ako? Wala na ako, wala na akong existence. Ano mangyayari? Maraming ganyan. Sa kabataan, maraming hindi masaya sa sarili nila. May mga kabataan gusto nila maging ibang tao. Mas gusto nila buhay ng influencer, celebrity. Kala nila mas maganda yun. Oo, pero itong mga mood swings na to, actually, ma-explain ko lang para siyang sugat Oo. Hindi po ako nag-aral ng psychiatry, isa po akong internist, cardiologist. Kaya lang dumaan ako dati sa major depression. Matagal ako nagka-major depression, lagi ko kwento. 13 years ako naka-antidepressant. Ang mako-compare ko yung mental health problem, para siyang sugat. Para siyang sugat. Basta bagong sugat, kailangan mo alagaan hanggang maghilom siya. Diba? Ganun ang nararamdaman. So, kaya medyo expertise ko tong mga ganitong mental health problem kasi alam ko lahat ng symptoms Ano ang sintomas? Yung unreality, parang wala sa sarili. Yung panic attack, yung pinapawisan. Yan ang first sign. Magugulat ka na lang, bakit pawis? O, paghawakan mo, pawis, yun na yun. Diba? Biglang pinawisan, yung sabihin, kinabhan ka Minsan, ikaw mismo, hindi mo pa tanggap na kabado ka. Pero yung katawan mo, yung utak mo, alam na niya na kabado ka. Kaya nauna na siya magpawis. Medyo dry na yung mouth mo. Medyo hingal ka na huminga. Medyo hilo-hilo ka na. Agitated ka na. Unsteady ka na. Parang babagsak ka na. May ganon. Tapos naghahanap ka na ng saklolo. Para saan ako pupunta. Oo. Tapos na-overwhelm ka. O parang iba na, yung iba parang kumakapal. Alam nyo na po yan. Kahit anong atake to, usually nervyos yan, maraming cause. Lalo na ngayon, sa mundo ngayon. Nakakadagdag yung social media. Social media, yung hindi mo ma-express, yung inggit, yung galit, yung inis, yung kakatingin mo sa ibang tao, matitrigger ka matitrigger ka. Oh, may good news ang ibang tao, nanalo ng award, may nakuhang maraming followers, nakakainis. Di ba? Ganun na feeling, nakakainis. Merong may sakuna, naawa konti, pero yung iba parang buti nga. Di ba? May mga ganong ugali honest po to. Oo. Kaya nga ako, ginagawa ko, kahit marami sila, wala, hindi ko na pinapakailaman, kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang pinagdaraanan, di ba? Huwag tayong mainggit sa iba. Ako hindi ako nainggit kahit gaano pa kataas, kayaman, kadami. Hindi, wag po. Hindi maganda yun. Yun ang nagkokos ng symptoms nyo. So, ganito gagawin nyo, Oras na umatake to anytime. Actually, ayoko tong topic na to Hindi ko gusto. Ayoko pinag-iisipan to Papawisan din ako. Pero gusto ko kayo tulungan Kaya pinapasok ko kahit mahirap sa akin. One is distract yourself. Distract. Isip ka na ibang bagay.
Kausapin mo katabi mo, mag-usap kayo ng ibang bagay, mag-basketball, ibang issue. Pag na-distract yung utak, at least hinahawakan mo yung utak mo, dito tayo pupunta. Pag-usapan natin yung gagawin nating negosyo o naging issue sa anak natin o sa magulang, doon tayo mag-usap. Huwag mo hayaan yung stress ang magpasok sa'yo ng kung ano-ano sa utak mo. Lagyan mo ng iba. Kasi hindi mo matatanggal yung negatibo, patungan mo ng iba. Number 2, talk to someone. Kumausap ka ng ibang tao para ma-distract ka. Habang umaatake itong nervyos, ito lang tip ko lagi, avoid accident. Huwag ka lang matumba. Avoid rash decisions. Huwag bigla-bigla. Huwag tumawag dito, resign na ako. Tawagan niya yung amo, minura na niya. Wala mo na, walang galaw. Kasi wala ka sa sarili mo. Wala ka sa sarili mo. Wala lang gagawin. Another tip, call a friend. Call your mom, call a close friend. Minsan marinig mo lang yung boses ng girlfriend, boyfriend, magulang, o close friend. Kakalma ka na, di ba? Marinig mo lang boses niya ng 10 seconds, relax ka na. Okay na, di ba? So, ganun lang yung kabilis eh. Yung atake ng nervyos and unreality, ang bilis. Kaya nakakatakot. Nakakatakot yung nangyayari sa Korea. Ang taas ng risk ng... alam niyo naman nangyayari sa Korea. Maraming kabataan, mga K-pop. Marami rin, kahit sa Pilipinas. Kung ano-ano pumapasok eh. Kaya call a friend. Yung stress nyo na... Yung feeling nyo na ganito yan eh. Feeling nyo sobrang stress, sobrang akong lugi, sobrang malas ang buhay ko. Isang click lang. Maniwala ka sa akin, matanda na ako. Pinagdaanan ko yan. Isang click lang, okay ka na. Hintay ka lang. Di ba may kanta nga si Benny sa tour na maghintay ka lang. Maghintay ka lang, 1 day, 2 days, biglang, oops, okay na pala. Kung gaano ka bigla bumagsak yung stress mo, isang click lang, okay ka na. Kaya hintayin mo lang. Think of something old, something nice, something happy, something peaceful. Isipin mo yung mga dati. Para sa ating mga may edad, yung papunta sa senior, sa akin, ang effective yung mga magandang ginawa mo dati. Kunyari, may edad ka na, marami ka natulungan dati, marami kang nagawang charity work, marami kang naayos, parang masarap yun eh. Parang hindi na useless yung buhay mo. Parang ganun ba? Yun lang yun eh. Pero kung kabataan ka pa, wala ka pa doon, intayin ka lang. Konting ipon pa. Meron ka na rin mga good memories. Yung good memories mo nung bata ka, yun ang mag-aangat sa'yo pag matanda ka na. Pero kung matanda ka na, tapos puro kawalang hiyaan, dami mo sinaktan, dami mo inapi, malulungkot ka eh. Kasi mag-a-add yan eh. Kasi alam mong mali eh. Hindi ka rin happy doon. So, pwede ka mag-isip ng walang kabagay-bagay, anong movie, na anong kanta, anong story, yung mga walang kabagay-bagay. Focus on the object you see. Ito pa. Sa mga unreality, tingnan mo, ngayon, nakatingin tayo, kayo nakaupo, nanonood, may cellphone, tunay yung cellphone, nabaka mo yung kamay mo, tunay ito, nakaupo tayo, silya, pakiramdaman natin, nandito tayo sa isang lugar. So, dapat be physically present at tingin ka lang sa object. Doon ka muna, focus. Huwag kung ano-ano, huwag lilipad. Siyempre, kailangan stay healthy, di ba? Huwag magdodroga, huwag aalak para hindi magulo yung utak natin. Di ba? Eat healthy, uminom maraming tubig. Sinasabi ko, nakaka-relax yung tubig eh. Punta ka sa restroom. Kaya nga, pamparest yun eh, di ba? Kaya nga, rest eh. Kaya nga, comfort eh. Kailangan nyo ng comfort room, restroom. And sabihin mo sa sarili mo, lilipas din to. Pero syempre, kung madalas na yung atake, iba na pakiramdam mo talaga, hilong-hilo ka na, seek professional help. Merong mga psychiatrists, okay lang yung mga antidepressants. Sa Amerika, magugulat kayo, 30% naka-antidepressant. Sa Korea, siguro lahat yung mga na-stress, ang daming antidepressant. So, yung mga kabataan, nakikita ko yung mata nila ngayon, parang very glassy-eyed, na malungkot, na hindi maintindihan. Okay lang po yun. Konting tiyaga lang, ha? So, hanapin mo rin yung trigger mo. Baka may trigger. Ano ba nagpapatrigger sa'yo? Feeling ko ang trigger nyo, may nakita kayong post.
Meron kayong secretly kinakainisan, nakita mo, yabang-yabang nito, ganyan. So, mainis ka na. O, biglang pikon ka na, magbabato ka na sa bahay o something. Diba? So, yun, may trigger. O, kulang sa tulog, nautusan ng amo, nini-stress ng amo, may phobia. Yan. Pwede rin isang trick, maglakad-lakad. Punta ka sa park, lakad. Okay? Isang pikit mata, relax. Self-talk. O, kausapin ng sarili. Sabihin mo, kaya to. Nalampasan ko na to. Kung kayo ay lampas 40 years old, nagpa-panic attack pa kayo, corny na po tayo. Nakakatawan na kayo. Kasi 40 years old, 15 na, 16 na, 17 na, nagpa-panic pa. Hindi ba? 100 beses mo na nalampasan yan Diba? Usually kasi yung panic, maglalabas lang ng epinephrine, adrenaline yung katawan mo, kinabahan ka Kinabahan yung utak, nag-release ng adrenaline, papawisan, parang pagod na pagod. Pero 15 minutes lang yan. After 15 minutes, wala na, lupay-pay ka na. Okay? Final tips ko, ito po, konti lang pero maganda to. Dati nasulat ko tong article sa Philippine Star, Filipino Star. Tips para sumaya. Dapat pilitin mo talaga maging masaya and tiis lang kung anong paghihirap. Kahit anong negatibo, pilitin mo hanapan ng positibo. Kahit talo ka lagi, lugi ka lagi, kahit marami kang sakit, kung nakita mo may nangyari sa katawan mo, isipin mo iba nga, walang paa, walang kamay. Diba? Ganun na lang Isipin mo na ganun na lang para pilitin maging masaya. And syempre, gamitin yung talent, yung konting blessings, masaya na sa maliliit na bagay. Mahalin ang sarili. Tingnan ang ganda ng paligid, humanap ng positibong tao, dun lang tayo didikit. Ito, mga vlogs na positive. Pero pinaka-effective, nakita ko sa mga self-harm, may video kanyan, yung mga gustong sakta ng sarili. Ang nagpapastay sa kanila, syempre, yung mga mahal nila sa buhay, pets nila, pero yung idea na makakatulong sila sa iba. Gusto nila mabuhay para matulungan nila yung ibang may ganyang sakit, may ganyang pinagdaraanan. Pag nagawa mo yon, marirelax ka. Yun talagang secret Kung gusto mo makaramdam ng 1,000 worth of happiness, ibigay mo yung 1,000 mo. Pag binigay mo sa mahirap, magiging masaya ka ng 1,000 worth. So, maging masaya, mag-exercise, matulog. Siyempre, yung pagdarasal, nasa sa inyo na yan. Given na yan, di ba? Yung iba, very effective ang dasal. Pero yung iba, mahirap kasi. Yung faith ng iba, medyo, ayoko rin ipilit May kanya-kanyang paraan. Yung iba nakukuha sa dasal, yung iba hindi. Kailangan sa psychology. And lastly, syempre, kung meron kang mahal sa buhay, kung meron kang Doc Lisa na tutulong sa iyo, malaking bagay po to. Sana po nakatulong to. Kung ano man problema, lilipas yan. Kahit may nangyari, major accident, may nangyari sa pamilya, meron kang major diagnosis, tiis lang, lahat yan po may purpose. Salamat po, God bless po, ingat po kayo. Palagi share po natin sa ating kababayan.